terms of getting and scaling. Pero sa ngayon, pagong na naman. 5 laban sa 5 ang posibleng mangyari dito na teamfight. Otto the Turtle, Edward nakakaramdam. Pero may real manipulation na inagaw itong si Uwe. Pero yung Turtle, mabibigyan sila dito ng penalty zone of Flicker coming in from Flap. Tapos Blazing Duet pa. Makukuha yung pagong. Walang iba kundi kay Kyle. Demon Kyle will fall down. Sabay tatalon na natatalo nito si Edward. Ngunit siya ay nauhuli at siya'y nabibigyan. Walang magiging casualty para sa Team Falcons. 3 ang tumumba sa Aurora. May libre pang pagong ang Team Falcons. Ay may checklist. And yung checklist na yun ay hindi nila binibitawan, whether it be covering position, covering bushes, Super Marco! Mabibigyan dito si Dominic Kite with a Blazing Duet at mabubuhay pa ata si Super Marco. Pero hindi, dahil sakto lang yung abang ng pana dito ni Demon Kite. That is a useful kill para sa Aurora dahil sila ay nag-ahabol pero mukhang hindi pa tapos ang Team Falcons. Kukuha pa sila ng possible kill. Penalty zone coming in from Flap. Killing spree para dito kay Kyle. Pero mukhang gagawa ng play itong si Edward. Tatalon lang ng tatalon with a vengeance. Makakatakas ka ba? Pero hindi. Dahil may huli at mukhang magtatamaan ng dalawang real world manipulation dito pero mukhang papabor sa pagkakataong ito yung teamfight na yon para sa Team Falcons. Nag-umpisa yung clash na yon sa dalawang gold laners at tila mas marami pa ang nakinabang para sa Verde at Puti in that final clash. Yeah, nag-trigger si Super Marco. Di pa tapos. Demon Kite! Aray ko! Sobrang sakit ng mga poker tricks na ibinabato dito ni Kyle. At mukhang si Light, madadamay lang din. Killing spree na. Ito si KDA Machine. Ni Kyle, di magaling si Dominic Kite. Magdadash ko Pabalik. Oh, so inabangan niya. Pero now, the Lord... Papasok ang Lord dito sa bandang gitna at may energy shield pa naman pero may real world manipulation din itong si Aji. Papasok din si Edward. Wala silang choice kundi i-sacrifice pa lang yun dahil kailangan nga lang depensahan yung inhibitor turret pero mukhang pipilit at Team Falcons. Si Light ang mamamataan. Sa perspective ni Ogwin, kahit yung Phobius pwede niya talanan. There you go. Humuli na nga dito si Ogwin at si Edward nga nakamataan. Mabibigyan siya. Unstoppable na dito. Avatar of the Guardian coming in from Light. Just try. Pero napakasakit ng mga bala na binibitawan ni Super Marco. Pero yung mga minions naman ay medyo matagal pa bago makarating. 3 ang dedepensa. 5 nga lang na kompletong Falcons sa magpupush. They will try to destroy the inhibitor turret on the top side. At mukhang puwersa na nga sila. SOD walang tinamaan. Minions lang. Gusto lang i-clear. Napakasakit. At si Light mapapatumba na nga. May minions sa paparating. Maaring mag-face lock dito ang Team Falcons. Tuloy-tuloy yung pagpasok pero trying pa rin ang Aurora sa pagdepensa. Tsunami Slam sa may huli. Kuha nga ng kills. And Team Falcons with a clean sweep on this series. So clean! As of the moment, nagagawa naman ng Onyx PH to. And ngayon si King Kong, makikita mo kagad yung gap pagdating sa level. Level 3 lang itong si Kyle. Nag-rate. Wala nag-rate 3. I wonder kung sino nakakuha nun. But this will mean na ang Onyx ay magkakaroon ng magandang balasa dito sa ating first turtle. And ang mga condition, Kyle forced na kumuha ng kanyang purple, mamamatahan ni Brusco. So, 3 turtle na to sa Onyx. Oo. Pero tingnan natin yung aabot Posible pa dahil nga naipagsayawan dito si Kirk. May talon pero makukuha pa rin ni King Kong yung retribute. Uy! Napakaganda pa Elite Requiem. 3 ang nauli. Sa inyo na yung pagong. Sa amin na yung mga kills. 4 kapalit ng isang pagong. Falcons winning that exchange. One Team Falcons ang mauuna. So chance naman ng Onyx Philippines na sila ang gumawa ng play habang nangyayari ito. Pero ngayon ay may bibigyan na sila dahil nga may isang natira. Yun yung combo na gagawin. Tsunami Slam, Penalty Airstrike, Violet Requiem. Lahat ay binubuhos. Walang pagtitipid na manggagaling sa Team Falcons. Magiging problema na para sa Onyx. You can only purify so much if you're Onyx. And sa ngayon, may pressure na ibinibigay ang Team Falcons on the bottom lane. May mahuhuli dito sa may bandang itaas. Pero immune naman. Penalty Airstrike, binitawan na rin dito ni Haji. Pero may huli. Hindi pa pala sila tapos. Akala ko yun na yun. Pero mukhang makakancel dito. Pero hindi pa rin siya makakatakas sa kamay ni Super Marco with a flicker chrono dash. Ibang klase. Napaka-agresibo ng Team Falcons as we watch as si Kirk na ata ang susunod nila. Hindi naman na ata nila idadive itong Uranus underneath the turret. Pero 15 seconds bago lumabas ang uling pagaw ng laro ito. Pinasok na naman. Kinailangan mag-Fury at hindi na rin makakatakas pa. For Team Falcons, no, yung pressure talaga nila. Parang every time na nag-group up ay may conversion na nagaganap na isa. Kung hindi man Torre, ay ganitong klase ang makikita. So maaaring mabigyan dito si Flap pero mukhang ang gagawin niya lang dito ay itatry i-survive yung 4 na miyembro. Kakaiba! Oh, wow!
sustain na ipinapakita ni Flap. Apat na miyembro, mag-isa niya lang hinarapan at hindi siya nabigyan. At grabe ka na nga doon talaga, Flap. There is no chance. Hindi ko nakikita ng angulo na kaya nila pumalag dito dahil matututo lang sila kay Super Marco. Oh no! May mabibigyan ng Tsunami Slam. Kirk ang magiging target. Walang pili yan. Violet Requiem. Yun na nga yung tandem. At napakagandang kombinasyon na magmumula dito sa Falcons. At hindi na rin kinakaya pa. Oh, dito Flap. ni Brusco yung damage ng kabila. Si Flap kayang tanggapin lahat ng damage ng kabila. At seal play coming in from Team Falcons. Naghanap sila ng pwedeng kunin. Si Bilis. King Kong papunta pa lang pero may Purify pa naman. Feathered Airstrike bibitawan ni Hachi. Hindi na kinailangan yung flicker para nga mag-secure pa ng kill pero ngayon tuloy-tuloy pa rin ang pagbigay nila. No mga skills and wala na naman Purify. Pabibigyan naman ata din si Brusco. Bagsak ang isang miyembro at mukhang iniisa-isa na nga ang mga miyembro dito ng Onyx Philippines. Pero trying to defend. Kapit bisig pa rin malala. Naubos yung mga minions and Onyx Philippines will live to see another day. Tatlong sipa na lang sana with soft moves. Pero mukhang itutuloy pa rin ng Team Falcons. Kailangan tumipensa dito ng Onyx Philippines. Sumakay sa cloud. San kaya bababa? Feathered Airstrike gagamitin para nga doon sa space. At tuloy ang paglipad. Team Falcons! And for Team Falcons, no, talagang alam nila na lamang na sila. Munti ka pa nilang mapitas yung Uranus, pero doon sa baba, si Flap naman ata ang bibigyan. Ayun na, alam Walang nila ultimate. na walang ultimate ito. Oy, teka lang, Kakayanin ha? pa nila, oy! Oh my goodness, may outplay ata na mangyayari kasi si Haji sasama na rin. Nakamit yung kanyang flicker. Oh, yan na! Pero matras dito ni Cortez at kinope yung Phantom Steed para makahabol ng tuluyan. Basag na rin yung Torres sa may top lane. Round number 2 dun sa itaas. Nagamit na rin at na-force yung Purify para dito kay Teddy. Makunat-kunat na rin si Flap. At mukhang sisimulan na nga ito ng Team Falcons. Bababa sa 10,000 ang buhay ng Pagong. Alam ni JP at meron silang vision. Papasok sila Ayun, dito. no? Napakaganda ng shifting skies para lang i-alis sa equation dito si Carl. Ando na rin yung blazing duet mula dito kay Super Mamakat. Si Cartesi ang kanila pinupunanan at mamamatay din ang GOAT. Ngayon naman si Sanford ang magiging next na target ata nila. Kaya lang ang goal ng Falcons ay agawin na lang yung mga green caps. Ang linis ng execution ng Team Falcons. Later on ay real world manipulation na yan. Pero sabi dito Naku, ni binigyan na. Owen, try na natin bigyan kagad si Teddy pero mabubuhay. Phantom Seed na gamit ni Carl. Mapapaflicker si Owen. Papasok na rin si Flap with the shifting skies. Si JP ata magiging sakripisyo. Makakalahati kanya buhay. Flicker na gamit din pero sa gilid si Super Marco! With a blazing duet! Real world manipulation pala kaya di makakatakas pa si Sanji. Hindi! At si Carlito ay bababa ang buhay. Kyle with a double. Linis ang tatlo mula sa Falcons. At may Lord pa na paparating pero 15 seconds ang aantayin para kay Sanji, 10 naman para kay JP. Gusto na atang tapusin ito ng Team Falcons pero mukhang pipiso lamang ng inhibitor turret dito sa may bandang ibaba. Nanganganib na ang undefeated streak ng Team Liquid Philippines. Massive dive mula sa Team Falcons. Sinubukan din si Teddy. Hindi sila naging successful dahil sa Purify na meron. And 10,000 na kalamangan ng Falcons. medyo malaki-laki at kailangan ng matinding team fight ng Team Liquid Philippines para maklear ito. Ayan na, nabuhat na kagad si JP pero siya ibibigyan. Shifting size gamit ni Flap sa likod. At si Kyle nakakuha na ng kill. Clear wave lang. Uy, Teddy! Dito ni Carl. Kaya lang nandun Tumaga na tumumba mula sa Team Liquid Philippines. Nakatatlo na rin si Kyle. Ubus ang cavalry. At nag-aantay na lang ng pagkakataon ng Falcons at magiging matagumpay ata ang pagputol sa dominasyon ng Team Liquid Philippines. Naghahabol pa sila dito kay Sanford at inaantay na lang ang tuluyang paglipad ng Falcons. 9-1! Tinapos ng Falcons ang undefeated streak ng Team Liquid Philippines. Kung di ako nagkakamali, Team Falcons din ang tumapos ng win streak ng Onyx noon and they repeated history right now.